Ayan, actually, 7 o'clock na ng gabi dito sa Cherry Hill, New Jersey. Monday ng umaga, February 27. Ayan po yung bahay ko. At andito tayo ngayon sa harapan ng bahay kasi gusto kong ang background ko is itong aking mga bulaklak dito sa harapan. Ang tawag dito ay azalea. Yan. Di ba puro bulaklak yan, ano? Nakamakitang dahon. Yan. So, kaya dito tayo mag video ngayong hapon. So, yan. Mataas pa rin ang araw, kaya kinakailangan kong mag sunglasses. Dahil nakakasilaw pa. Hopefully hindi kayo nasisilaw. Nasisilaw ba kayo? Hindi naman, ano? Try natin na palitan yung ayan. Yan. Yan. Okay. So, ito po ang gusto kong pag-usapan natin ngayong araw na to. Pero bago ako pumunta sa topic natin, kagaling ko lang sa work. Bago tayo pumunta sa topic natin, gusto ko lang i-shout out yung mga ating mga bashers na pumipigil sa akin. Nasabi, tama na, tumigil ka na, tapos na. Wala siyang amoy. Tapos na, nakamove on na sila, ikaw na lang ang hindi. Nagkabati na sila. Ay, hindi po pwede. Kasi hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Sa, gaya ng sinasabi ko, paulit-ulit, this is part 3, Bashers episode part 3. No, wala itong hindi ang pugong bihero, ang blinablog ko dito, hindi Krishna ang blinablog ko dito. Ang blinablog ko dito, yung mga bashers, hindi po yung dalawa or hindi rin ang pugong bihero team. So, dahil sila ang mga blinablog ko, dahil ang mga bashers ang blinablog ko, kaya hindi nyo ako pwedeng pigilan. Dahil nung binabash nyo ako, hindi ko naman kayo pinipigilan na. Di ba nung mga nambabash kayo, ng mga napakatinding mga pambabash, hindi ko kayo pinigilan, wala namang pumigil sa inyo eh. Sige, actually, nanahimik sila eh. Kayo na lang, yung mga bashers lang talagang sige, akala mo yung sila yung nagpaaral sa akin, sila yung nagpakapakain sa akin, ng tindi ng mga pambabash. Ang ano nga lang is that hindi po ako, paulit-ulit sasabi, hindi po ako affected. Kaya natatawa ako pag sinasabi nila na tatawag nila yun na ayan, dahil sa bunganga mo, nababash ka tuloy. Like, okay. Well, unang-una, kapag ikaw kasi ay nasa social media, ito, pag-uusapan natin ngayon. Ano ang psychology ng mga bashers? Bakit nila ginagawa ang mga bagay or bakit sila yung tindi ng pambabash nila? So, whether aminin man nila o hindi, no, merong dahilan yan sa likod ng kanilang utak, na tinatawag nating ang kanilang subconscious, ang kanilang psychology, is may mga dahilan yan kung bakit yung alam niyo yung hindi lang yung kinokorek ang yung sa palagay nila mali, hindi lang sila nagsasabi ng kanilang opinion, pero talagang below the belt. Iyon ang pinag-uusapan natin dito. Paulit-ulit kong sabihin, yung mga nagbabash na below the belt. Ang kaso nga lang kasi, gaya ng sinabi ko, isa sa mga klase ng mga bashers na hindi naman talaga nila pinapanood ang video. Meron nga yung mga nag-comment na wala namang hindi naman si Chris na may kasalanan. Sandali, hindi naman si Chris na pinag-uusapan natin, no? Kaya nga yun nga yung sinasabi ko, yung basta na lang sila nagsasalita,
iba naman yung out of topic. Okay, so ngayon, pag-usapan natin ang psychology ng mga bashers. Bakit nila ginagawa ito? Tignan natin kung saan ka na basher nakasali. Unang-una, tinatawag nila na insecurity projection. Okay, ang ibig sabihin ng insecurity projection, dahil insecure sila sa sarili nila, kaya ang nangyayari, nagbabash sila. Like, let me give you an example. Ngayon, dahil, let's say for example, nakita nila ako na mataas ang aking confidence. Ngayon, threat yun sa kanila. Kumbaga, ang yabang-yabang. Pero actually, dahil naliliitan sila sa kanilang sarili, kaya ang nangyayari, iba yung paningin nila sa, yung kung ano yung sila, kung dahil sila actually ang mayabang, kung minsan, akala nila sa isang vlogger or isang reactionist na kagaya ko, is mayabang na ako. Pero actually, sila yung mayabang. No? Dahil maliit yung tingin nila sa sarili nila, ang gagawin nila, magsasa sila na magko-comment sila na para ikaw ay manliit sa sarili mo. Pero, actually, sila yung nanliliit sa kanilang sarili. Ayun yung tinatawag na insecurity projection. Ang ibig sabihin nun sa napakadaling salita, kung ano actually yung nararamdaman nila sa sarili nila, yun ang pinipilit nila na gawin sa ibang tao. Yun. Pero actually, ganun sila. No? Wala silang confident. So ngayon nakikita sila ng taong may confidence, kagaya ko. So ngayon, pinabash ako. Okay. Pangalawa na klase. Yun actually yung palaging sinasabi ng mga nanonood. Inggit lang yan, ma'am. Inggit lang yan, ma'am. Dati hindi ko pinapansin. Sabi ko, hindi naman siguro, hindi naman naiinggit lang yan. But, ang isang psychology ng mga bashers is talagang naiinggit lang sila. So ngayon, ang nangyayari, tinatry nila ngayon na kino-compare nila yung buhay mo. Actually, talagang naiinggit sila. Naiinggit sila, kaya sila nambabash. Okay? Pag makita nila na, yung kagaya, pag makita nila na marami kang viewers or nagiging successful ka, ang nangyayari, hihilain ka niyang pababa. Talagang ayaw nila na umangat ka at gagawin nila lahat sa pamamagitan ng pambabash para hindi ka umangat. Again, kagaya ng mga ginawa sa akin, no? Sige, ang dami nila nagsabi. I-unsubscribe na natin yan, si Nurse Nora na yan. Yung mga naman talagang walang sariling isip naman, nadadala sila sa mga sinasabi ng mga bashers na yon, na dahil sa mga pagsisinungaling ng mga bashers na yon, nadadala naman yung iba, kaya sabi nila, i-unsubscribe na natin si Nurse Nora. Ang nangyari, siguro may mga 100 din na nag-unsubscribe sa akin. Pero, masakit bang dibdib ko? Hindi po. Kaya nga nang sabi ko, whether dadami ang subscriber ko, hindi, okay lang yun sa akin. Kasi, hindi ko naman hanap buhay ang YouTube. Okay. Pangatlo, ayun yung tinatawag na anonymity effect. Ang ibig sabihin, nagtatago lang sila sa mga keyboard nila, kung computer ang gamit nila, o kaya nagtatago lang sa cellphone nila. Pero pag tignan mo ang kanilang mga profile sa YouTube, wala silang inilagay na mga pictures nila, kasi matapang lang sila, kasi nakatago sila. Yun. Kaya yung mga bashers dyan, nagtatapang-tapangan lang kayo, marunong lang kayo kapag sa cellphone o kaya sa keyboard, sa computer. Pero pag harapan na, tameme kayo. Isang example, yung isa sa mga example lang to again, example. Kasi syempre, example. Alam ko yung pangyayaring ito. Kasi sinabi talaga sa akin. So, yung isang babae na talagang pinost niya talaga sa comment na sana mahulog sa bangin ang sasakyan nyo, mga pugong biyero kayo, wala akong pakialam. Mga ganon, sana mamatay na lang kayo, mga ganon, no?
So, ganun, ang tapang-tapang niya, nag-comment, ganun. Eh, nung tinawagan siya ng isang member ng Pugong Bihero Team, natamime naman, ay sorry po, nag-apologize, sorry po, nasaktan lang ako. Yun naman pala, dapat sana, yun na yung pagkakataon mo na, no, sa mga basher dyan, nung kinausap na kayo ng isang member ng Pugong Bihero, kung totoong matapang ka, bakit ka tumiklop? Hindi ka dapat tumiklop. Bakit ka tumiklop, ate? Dapat itinuloy mo yung pagiging matapang mo, yung pagwi-wish mo, yung pagdadasal mo na may mangyaring masama sa Pugong Bihero Team. Dapat nagpakatapang ka. Dapat talaga yung hindi ka talaga umatras kasi 'di ba? Galit na galit ka nga, 'di ba? Yung sobra yung galit mo na talagang gusto mo mamatay na lang sila. 'Di ba? Tapos pala yung tinawagan ka pala, tumitiklop ka. Huwag ganon. Kung totoong matapang kayong mga bashers kayo, kagaya niyan, ngayon, na nilalabas ko yung mga pambabash niyo, akala nyo siguro yung hindi ako, aatras ako, no? Akala nyo aatras ako, akala nyo yung mananahimik ako. Hindi po ako si Pugong Bihero na mananahimik na lang sa mga bashers. Not me. Kasi ito yung time na dapat sagutin ang mga bashers na talagang wala sa katinoan ang kanilang pangbabash. Again, paulit-ulit ko sabihin, kung opinion niya lang sana ang sinasabi, walang problema. Opinion mo na salungat sa opinion ko, walang problema. Pumasok na tayo sa loob kasi na-allergy na ako dito. Pasok muna tayo. Tuloy na po natin dito ang ating pinag-uusapan. Kasi nga, nakaka-allergy na sa labas. Ay, nako. Ang ganda-ganda ng panahon, kaya lang talagang super allergy ako pag ganitong spring na tinatawag, no? Maraming mga bulaklak ngayon sa labas. Okay, so pagpatuloy natin. May mga iba pang mga psychology na what you call this, na nangyayari sa mga bashers, pero yung tumitiklop, kumbaga yun ang concentration natin ngayong araw na to. Pero kung gusto kong ituloy, meron din yung iba na kaya sila nang babash kasi yun yung tinatawag nila na attention seeking behavior. Yung mga nagpapapansin, yung mga gustong mapansin. Kaya, tignan nyo, pati yung mga bashers na to, sinasabi nila, nagpapapansin ka lang, ako daw, nagpapapansin lang daw ako, gusto ko lang daw mapansin. Pero, bumalik tayo sa isang psychology na actually, sila yung tinatawag na insecurity projection. Sila actually, ang gustong magpapansin ngayon, dahil sa kanilang pagkainggit, inaano nila na ngayon na ako yung nagpapansin, pero actually sila yung naghahanap ng pansin. Kaya nga, bakit natin fini-feature ang mga bashers, no? Bakit natin fini-feature sila na kasi bigyan natin sila ng pagkakataon na maging bida, kasi nga 'di ba gusto nilang maging bida. So gusto nila ng atensyon, bigyan natin yung atensyon na kanilang hinahanap. Hindi yung nagtatapang-tapangan lang sila kapag may maraming mga libu-libong mga comments o daan-daan na mga comments, ayun, nagka-comment lang sila doon, boom, boom, boom. Tapos, nakatago naman sila, hindi naman lahat, no? Pero marami yung, grabe yung kagaya yung tumatawag sa akin na dambuhala. Wala kang makita na picture niya. Dahil, ayun nga, siya actually, baka yun ang dambuhala talaga. Yung tumatawag sa akin na dambuhala. Pangit siguro yun talaga. Kaya yung insecure siya sa sarili niya, kaya nangyayari, yung pinapasa niya sa akin kung ano yung talagang nararamdaman niya sa sarili niya. Okay? So, yun. Sigurado ko, yung taong yun na tumatawag sa akin ng dambuhala, sigurado ko, kapag siya'y nasa labas, nakatiklop yan.
Hindi yan, kumbaga parang mahiyain na klase na hindi umiimik, nasa tabi lang kasi insecure siya sa sarili niya. Sigurado ko pangit yun yung tumatawag sa akin ng dambuhala. No? Okay. At yun yun, yung pang-apat, yung naghahanap ng atensyon, isa yun. At yung iba naman is para lang to join a group, ganon. Para makasama sila sa sa mga grupo, para lang meron silang mga kakampi, nakikikampi sila na kahit hindi naman yung talaga yung panuntunan nila sa buhay, pero gusto nila may kakampi sila, kaya kumakampi sila sa mga basher. Ganon din. At ang pang-anim, ito yung nakakatuwa. Ang sabi, unresolved personal issues. Kaya ang nangyayari daw, ang sabi ng psychology, na kapag actually gusto nilang makasakit, kasi yun ang intensyon ng mga bashers na to. Ang mga bashers, ang intensyon nila is para magusto nilang saktan ang mga binabash nila. No, yung mga personalities, yung mga vloggers, yung mga kagaya ko na reactionist, gusto nila akong saktan. Yun ang purpose nila. Kasi sila mismo ay may matinding pinagdaanan sa buhay. Kumbaga, ang nangyayari, ganito yan. Okay, example. Kung sino talaga yung mga naabusado, sino yung mga, for example, pinahirapan nung lumalaki o pinagbubuhatan ng kamay ng asawa, or yung asawa niya is talagang lagi siyang iniinsulto, lagi siyang ginagawa ng mga emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, sexual abuse, mga ganon. Ang nangyayari, yung dahil ganon sila at hindi nila kaya pwedeng magmatapang sa loob ng bahay, o kaya let's say for example, sa loob sa kanilang trabaho, kapag sila'y binubuli sa kanilang mga trabaho, sa kanilang school, or sa loob mismo ng kanilang bahay, kapag sila ay binubuli, ang nangyayari, dahil hindi sila pwedeng lumaban doon, no, ang ginagawa nila, doon sila sa social media, pinapalabas nila yung yung dapat na galit nila sa taong gumagawa ng masama sa kanila, is ginagawa nila ito sa social media. Kaya nakikita mo yung may mga bashers na ganito na actually sila yung matindi ang mga pinagdadaanan o napagdaanan. Ngayon, gusto nilang gumanti, hindi nila magantihan yung taong gumagawa sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, kung sino, like for example, ako, no? Sige, kung ano-ano yung sinasabi sa akin, nasa totoo lang, yun ang gusto nilang sabihin sa taong umaapi sa kanila sa loob ng kanilang pamamahay. No? Lagi yung kagaya yung mga ibang mga babae, sinasabihan siya siguro ng asawa niya na ang pangit-pangit mo, mukha kang matanda. Ganon. Kaya nangyayari, ang pangit-pangit mo, dambuhala ka, akala mo kung sino kang maganda. Ganon. Yun na yung nilalagay nila sa comment, pambabash na. O nga, kaya sinabi, pag, for example, yung asawang lalaki, sinasabihan siya, ang boba-boba mo. Ganyan. O for example, yung mga kapatid o yung mga magulang, ang boba mo naman. Ang nangyayari, lapuntayan ng social media, makahanap ng pagkakataon na mambash, yun ang sinasabi niya, yun ang ginagawa niya. Na kung ano yung natatanggap niya sa loob ng bahay, yun ang inilalabas niya sa social media. Kaya kung minsan, napakaganda na ilabas natin ito kasi para maintindihan ng mga bashers kung ano talaga yung psychology behind ng kanilang pinaggagawa. Kasi ang mga normal na tao, hindi ka magaganon eh. Lalo na yung pagsabi na mamatay na sana kayo, yung mga ganong klase. O kaya, grabe, yung mga below the belt na mga comments ng mga bashers. Kasi, kung ano yung nilalabas nila sa social media, itong mga bashers na to, actually, pinagdadaanan nila yon or napagdaanan na nila. No? Kaya kung minsan, hindi ako nagagalit sa mga bashers, kaya
pag binabasa ko ang kanilang mga comment, talagang, oh my gosh, napapaganon ako, oh my gosh, nagaganon ako talaga, yung naaaliw ako, kasi, alam ko, na either may pinagdadaanan yung basher, may napagdaanan yung basher, or yun talaga yung pakiramdam niya sa sarili niya, na inilalabas niya lang, mga ganun bang bagay. Kaya, ang mga normal na psikolohiya ng isang tao, kapag meron kang ayaw, ang gagawin mo, sasabihin mo yung ayaw mo in a normal way, no? At actually, na tayo, ulitin ko, may mga nagko-comment na gano'n, ay, Madam Nora, hindi mo ako pwedeng pilitin na igalang ko si Krishna. Hindi mo ako pwedeng pilitin. Yun ang sinasabi. Pero, sinasabi niya pa rin in a nice way. At hindi niya ako binabash ng mga below the belt na pambabash dahil normal siya. Yung normal yung psychology niya. Sinasabi ko ba na abnormal ang psychology ng mga bashers? Malamang sa malamang. Nagja-judge ba ako? Hindi. Kung kayo ay nagpapakatotoo sa sarili nyo, at ulitin nyo yung pakinggan yung mga sinabi ko kung bakit kayo bashers, kasi mga ganun, no? Na inaiinggit ka, naghahanap ka ng atensyon, nagpro-project ka, na pag may pinagdadaanan ka, gusto mo lang na may mga kakampi ka, nakikikampi ka na sa maling grupo para lang meron kang kagrupo. Ganon. At ikaw ay actually may pinagdadaan ng masakit sa buhay or may napagdaanan at gusto mo ring manakit para makaganti ka. Pero sa ibang tao mo ginagawa kasi hindi ka pwedeng gumanti sa taong gumagawa sa'yo ng kasamaan. Yan. Kaya sa totoo lang, ang mga bashers na to, dapat silang kaawaan. No? Kagaya, nako. Like, for example, magbasa nga tayo ng, for example, isa. Ay, parang tinanggal niya yata yung bash niya. Ito, isa to yung mga nag-comment, si Enlek Chibe Nofik. So, kita mo na, ito gawa-gawa niya lang, yung anonymous ito, pero kung makapag-comment, bibitim ka talaga, for views ba, matulog ka na, may work ka pa, mag-focus ka sa work mo, ateng manahimik ka na, maawa ka sa self mo. Pero, kita mo, anonymous siya. Ito na lang marami, dinilit na nila yung kanilang mga negative comments dito sa huling video ko. Ito isa pa to. Siya pa rin yun. Shut up, grabe ka, di ka na tumigil. Ngawa ka ng ngawa, nakakahiya ka. Respect Sir Paul's decision. Ba't di ka pa nakamove on? Okay. Si Marites. Ikaw nang palaki ng problema, kaya dapat sa'yo magpahinga ka. Si Marites. Pero itong mga negative comment na to, walang mga mukha. Sila lang dalawa yung nag-negative comment dito. Okay. So, walang mga mukha. Dahil, dapat kasi, pag matapang kayo, ilagay nyo yung mukha nyo. Ilagay nyo yung mukha nyo, tapos, sa comment nyo, kung totoong matapang kayo, ilagay nyo rin yung Facebook account nyo. No? Kung matapang kayo. Kasi ako, open na Facebook account ko. Open yan. Nakapublic ako yan. No? Hindi ako natatakot kanino man. Yung mga nagbabash dyan na hindi pa rin natigil, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Dahil yung psychology of a basher, tignan nyo kung alin kayo doon. Sigurado ko, nandun kayo. Yan. Kayo talaga actually ang kawawa, hindi ako.
yung nagsasabi na kawawa ka naman, sinasabi, ayan, dahil sa ngawa ng ngawa mo, nababash ka. Paano ako magiging kawawa? Ulitin ko, paano ako magiging kawawa? Kumakain ako 3 times a day, may bahay ako, may trabaho ako, nakakapaglakad ako, may sasakyan ako, at ang sasakyan ko, hindi basta-basta sasakyan, may bahay bakasyonan ako sa Pilipinas, and of course, ang health natin, so, hindi ka dapat maawa sa akin. Ikaw ang dapat maawa sa sarili mo na basher. Kasi, kaya ka nang babash kasi may dahilan. May problema ka. Sinasaktan ka ng asawa mo. Minamaliit ka ng tatay at nanay mo. Or, nung nag-aaral ka is bobo ka. Or, actually, hindi ka maganda at nai-insecure ka sa sarili mo, na kahit isang matanda na kagaya ko is pinipilit mong kinukumpara ang sarili mo sa akin. Unless na ang edad mo ay 55 years old, pwede mong ikumpara sa akin at sabihin kung saka ka makipag-away sa itsura ko. Pero kung bata ka sa akin, tapos mukha kang matanda sa edad mo, wag, maya ka naman. So anyway, hopefully, maliwanag ang ating usapan na to, ngayong araw na to, na may dahilan kung bakit sila nagiging basher. Hindi lang dahil, actually, hindi dahil sa ayaw kanila, kung hindi dahil sa ayaw nila sa kanilang sarili mismo at inilalabas nila yon sa ibang tao. Kaya, hanggang dito lang po ang ating basher episode number 3. Ngayong araw na to, abangan nyo po. Marami pang episode ito. Pag-uusapan natin tungkol sa mga basher na hopefully nga lang talaga, huwag kayong magtago. Please, lumantad kayo. Kapag sayang kasi dapat nag-live ako nung Sunday, pero dahil may pinuntahan kami, kaya hindi ako nakapag-live. Pero huwag kayong magtago. Lumantad kayo. Lantad. Pakita nyo yung mukha nyo. Hindi yung nang-okray kayo, hindi nyo naman pinapakita mukha.